Laking gulat ng OFW sa Taiwan nang bigla siyang tinawag na mommy. Biglang ayaw mawalay ng bata sa tabi niya. Paano nga kaya ito nangyari? Napakagat ng labi si Agnes upang pigilan ng sarili na maiyak. Nay, okay lang po, wag kang mag-alala. Kakayanin natin to, basta nay magpakatatag ka ha. Oo anak, para kay Bu. Hindi na nga napakinggan pa ni Agnes ang kanyang ina nang biglang may humakap nga sa kanyang binti. Umawang ang mga labi ni Agnes nang nakitang isang napakagwapong bata ito at nakakabighani ang kulay bughaw nitong mga mata. Are you my mommy? Tanong ng batang lalaki at nagsimula na ngang umiyak. Saglit na natulala si Agnes sa kanagsalita. Anay, tatawag po ulit ako sa inyo mamaya. Mukhang may bata po kasing naliligaw dito eh. Saad nga niya sa kabilang linya at pinatay na nga ang tawag. Umayos ng tayo si Agnes sa kalumuhod upang mapantayan ng bata. Hi there. No, I'm not your mommy. I'm sorry. Are you lost? Marahan na tanong nga ni Agnes sa bata. Tumango-tango lang naman ang bata. Yes, I'm looking for my mom. Sagot nga ng bata. What is your name? Tanong naman ni Agnes at tumayo. Andrew. Sagot ng batang si Andrew. Napangiti si Agnes. Tunog pang ibang bansa nga naman ang pangalan. Ano pa ba ang maaasahan niya? Ganun pa man ay nasa ibang bansa rin siya. Very good. Masayang puri ni Agnes kay Andrew. Can you tell me what's the name of your mother? Napayuko nga ang bata. I don't know. Naputo lang sinasabi ni Andrew nang may boses lalaki ang sumigaw habang papalapit sa pwesto nila ni Agnes. Sir Andrew! Patron? Tanong nga ni Andrew. Kahit na hinihingal ang lalaki na kaitim na suit, ay sumagot pa rin ito. O Diyos ko, mabuti at nandito ka lang. Malapit na akong katayin ng papa mo kung alam mo lang. Tila problemadong saad nga ng lalaki sa sarili. Namanghanga si Agnes. Pinoy ka rin? Tanong nga niya. Bumuntong hininga ang lalaki. Tila bumabalik na nga ang maayos na paghinga nito. Hindi po, Korean po ko. Ngumiti nga ang lalaki ng mapang-asar kay Agnes. Pabirong napairap si Agnes. Kababayan ko nga. Agnes Poblacion nga pala. Pakilala nga ni Agnes sa kanyang sarili at tumayo. Patron Mercado. Pakilala naman ng lalaki at naglahad nga ng kamay sa harapan ni Agnes na siyang tinanggap naman ito. Alaga mo ba si Andrew? Tanong nga ni Agnes sa batang nakayakap pa rin sa kanyang binti. Napakamot ng ulo si Patron. Hindi ko siya masasabing alaga ko. Sa tatay niya ako nagtatrabaho. Sadyang ako lang nautusan na hanapin itong batang to. Mahilig kasing tumakas yang si Andrew. Sagot naman ni Patron. Saglit na natahimik si Agnes bago itanong ang isang katanungan na bumabagabag sa kanyang isipan. Hinahanap ni Andrew ang kanyang mama. Hindi niya ba kasama palagi ang mama niya? Marahil ang mama niya ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Bahagyang ngumiti si Patron. Siguro, pero mukhang ngayon ay magiging maayos na siya. May pa tayo. Ipasyal na muna natin si Andrew para tumahan naman to dahil magigisa ako ng buhay ni boss nito. Napahalakhak na nga lamang si Agnes. Kahit siya rin naman ay ganyan matakot sa amo. Kakaiba ang mga amo sa ibang bansa, hindi sila basta-basta. Pumayag nga si Agnes at kinarga na nga lamang ang batang si Andrew. Doon na nga nagsimula ang maligayang oras ng pagpasyal nila. Nakatulog. Mahinang saad nga ni Agnes at tinihaga nga si Andrew sa 3-seat ng van. Pagkatapos ay lumabas na nga si Agnes sa van at hinarap si Patron. Mauna na ako Salamat pala sa kamag-ingat kayo. Nakangiting pahayag ni Agnes. Ngumiti si Patron. Makapagpaalam to parang huling pagkikita na natin Biro pa nga nito. Sa tingin mo ba masusundan pa to? Natawa si Agnes. Siguro, umangat ang gilid ng labi ni Patron at tuluyan nang nagpaalam kay Agnes. Sa kabilang banda naman, where are they? Galit na tanong nga ni Raymond sa isa sa mga kasambahay niya. Sir, hindi nakapagsalita ang pautal-utal ng kasambahay dahil sa sobrang kaba. Relax bro, sure akong pauwi na si Patron kasama ang makulit mong anak. Saad ni Chester, ang matalik na kaibigan ni Raymond. Shut up, singhal ni Raymond. Hindi niya mapigilan ang sarili sa sobrang pag-aalala sa anak niyang si Andrew. Humalakak nga si Chester. Shut up ka rin. Ingles ng Ingles kahit dugong Pinoy naman. Padubog na umupo nga si Raymond sa sofa
at nagsalang ng alak sa shot glass. Normal lang yon dahil nasa ibang bansa ako. Kaya pwede ba? Manahimik ka, hindi ka nakakatulong. Sana talaga hindi na kita kinuhang ninong ng anak ko. Puro kalokohan lang ang tinuturo mo kaya siguro natutong maglayas yun. Umaktong sobrang nasakta naman si Chester at may pahawak-hawak pa nga ito sa bantang puso habang nakawang ang mga labi. Napakasama mo. Hindi natapos ang sinasabi ni Chester nang bumukas ang malaki at malapad na pinto ng mansyon at iniluwal doon si Patron habang karga-karga ang batang si Andrew. Kaagad na tumayo si Raymond at saktong pagkalapit niya. Sa dalawa yun din ang pagbaba ni Patron sa bata. Who told you to run off like that? You're ground. Napatigil nga si Raymond sa pagsasalita ng sumigaw si Andrew. Papa! I want my mama! I want to have a mama! Pagsisigaw nga nito at humagulgol na nga ng iyak. People makes fun of me. They said wala po akong mama. Walang maglalove sa akin because even my mama left me. Umupo nga si Andrew sa sahig at tumingala sa ama kahit walang tigil ang pag-agos ng luha nito. Can I have a mama, Papa, please? Napakuyom ang mga palad ni Raymond at kaagad na ngang kinarga ang anak. Hinalikan niya ito sa noo at ninitian ng anak. I have told you many times, you have me. Saad pa nga ni Raymond at pinunasan ang mga luha ng anak. I want Mama Agnes! Sigaw pa nga ni Andrew. Kumunot ang noo ni Raymond. Agnes? Tanong nga ni Raymond sa anak. Tumikim si Patron na sanhi ng pag-agaw nito sa atensyon ng lahat. Sir, si Agnes po. Yun ang pangalan ng babaeng tumulong kay Sir Andrew dun sa parke kanina. Why is my son calling her mama? Nagtatakang tanong naman ni Raymond at binabanga si Andrew. Napakamot ng batok si Patron. Hindi ko po alam sir pero ang sabi sa akin ni Agnes, naghahanap daw ng mama si Andrew nung bigla na lamang daw siyang niyakap dito habang umiiyak at tinawag na mama. Patagong na pabuntong hininga na nga lamang si Raymond at bumalik sa anak na ngayon ay nakaupo na nga sa sofa habang nakayuko at nilalaro ang mga daliri. Bring that woman here. Maautoridad nga na utos ni Raymond kay Patron. Sa kabilang banda, nagising si Agnes nang may malakas na nga nakatok sa pinto ng kanyang apartment. Isang maliit lamang na kwarto itong tinutuloyan niya kaya rinig na rinig ang mabibigat na katok sa labas ng kanyang pintuan. Sino yan? Tanong nga ni Agnes habang pinipilit na wag manginig sa takot. Miss, open the door. Isang malalim na boses ang sumagot sa kanyang tanong. Hindi! Naiiyak na nga na saad ni Agnes habang nakatayo sa harap ng pinto at kinakabahan. Nagpatuloy ang mga nakakatakot na katok na naging sanhi ng pagsigaw ni Agnes. Get lost! Get lost or I'll call the police! Ngunit hindi tumigil ang mga katok. Napakagat ng labi si Agnes at dali-daling kumuha ng matulis na bagay upang pamprotekta nga sa kanyang sarili. Dahil alam niyang kahit anong oras ay bibigay na nga ang pinto. I won't open the door. You hear me? Saad pa nga nito. Akmang sisigaw na nga muli si Agnes ngunit natigilan siya. Nang tumigil ang mga katok at kasunod doon ay ang pagpasok ng apoy mula sa pinaka mababang bahagi ng parte ng pinto kung saan may maliit na pagitan ng pinto at floor tiles. Kaagad na kumuha. Lumapit nga si Agnes sa kanyang drawer ngunit huli na nga dahil bigla na nga lamang siyang natumba dahil sa pagkahilo. Napahawak sa noo si Agnes nang siya'y nagkamali nga muli. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at dahan-dahang umupo. Good. Halos mapatalon nga si Agnes sa gulat nang may biglang malalim na boses ang nagsalita. Napahawak nga sa may bandang dibdib si Agnes habang nakatitig sa lalaking napakalakas ang apil at maskulado ang katawan. Sino ka? Nauutal nga na tanong ni Agnes sa lalaki. Hindi na muna sumagot ang lalaki sapagkat ay bumuga ito ng usok at ibinaba ang hawak-hawak. Raymond Silverio. Sagot ng lalaki at unti-unting naglakad papalapit kay Agnes. Napaawang nga ang mga labi ni Agnes nang mahagilap nga niya ang kabuuang mukha ni Raymond. Hindi niya may pagkakaila na may lahi ito at isa si Raymond sa napakagwapong lalaki na nakita niya sa tanan ng buhay niya. Mataong sang ilong, mapupula ang mga labi, nakakahipnotismong mga mata, napaka-perpekto ng mukha nito. Agnes, right? Tanong nga nito sa kanya. Wala sa sariling napatango si Agnes. Opo, nauutal nga na sabi ulit niya. Tumango si Raymond.
I have a proposal for you. Sabi na nga nito. Ho? Proposal? Naguguluhang tanong ni Agnes at umayos ng upo. Samantalang si Raymond ay swabing kinuha ang isang upuan at umupo sa harap ni Agnes. My son Andrew, he wants you to be his mama. Saad nga ni Raymond. Ha? Napasabi na nga lamang ng ganoon si Agnes dahil hindi niya pa nga napoproseso ng maayos ang mga pangyayari. He wants... Pinutol nga ni Agnes ang sinasabi ni Raymond sa gulat. No sir, first of all you just kidnapped me. Sa ngayon ay si Raymond naman ang pumutol sa sinasabi ni Agnes. I'm Raymond Silverio, father of Andrew Sebastian Silverio. I'm half Filipino. Saad nga ni Raymond na nagpatigil nga kay Agnes. Teka, Pilipino ka rin? You can understand Tagalog? Paninigurado nga ni Agnes. Umangat ang gilid ng labi ni Raymond. Of course, hindi ako mangmang Agnes. Pasensya na, hindi ka kasi mukhang nagtatagalog eh. Napalunok si Agnes. Pero sana sinabi mo naman kaagad para naman hindi na ako nag-English pa dito. Nakakaumay kaya, ang hirap. Nanlaki ang mga mata ni Agnes at nagtakip ng bibig nang mapagtanto nga niyang napalakas ang kanyang boses. Umangat ang isang kilay ni Raymond bago ito tumikhim. Anyways, my proposal. Uunahan na kita Mr. Silverio. Tatanggapin ko lamang yan kapag nagustuhan ko. Saad nga ni Agnes at tinignan ng diretsyo sa mga mata si Raymond. Tumangaw si Raymond. Gusto kitang magpanggap na nanay ng anak ko. Kagad na umawang ang mga labi ni Agnes. Pakiulit? Mula sa sariling tanong ni Agnes. Pretend to be my son's mother. Pag-uulit nga ni Raymond. Pero ba, hindi nga pinatapos ni Raymond si Agnes. 500,000 pesos per month, Miss Agnes. Take it or leave it. Tumayo pa nga si Raymond. Napasinghap nga si Agnes sa kanyang narinig. Di hamak na mas malaki ito kumpara sa sahod niya at talagang makakatulong ito para sa kanyang pamilya. Ang sweldo mo ay tataas pa kahit 1 linggo pa lang. Depends on your performance. Simple lang naman ang gagawin mo. Manatili palagi sa tabi ng anak ko. Dagdag nga ni Raymond. 500,000 pesos, Miss Agnes. Muling saad nga ni Raymond. Take it? Deal, Mr. Silverio. Walang pag-aalinlangang saad nga ni Agnes. Lumipas nga na mabilis ang mga araw. Ngayon nga, salamat. Pagpapasalamat nga ni Agnes sa kasambahay na tumulong nga sa kanyang maleta. Nasa harap na nga siya ngayon ng mansyon ni Raymond Silverio. Napakalaki ng mansyon at ang disenyo nito ay nagsisigawan ng kapangyarihan at yaman. Kahit sa ang anggulo makikitang mayaman talaga ang may-ari. Pagkapasok nga ni Agnes sa loob ng mansyon, ay ang masayang sigaw kaagad ni Andrew ang bumungad sa kanya. May Mama Agnes! Tumakbo si Andrew palapit kay Agnes at nang nakalapit na nga, ay niyakap nito ng mahigpit si Agnes. Napangiti si Agnes at kinarga si Andrew. Hi! Malambing nga nabati ni Agnes sa bata. Hello Mama! Why po ang tagal ninyo po? Tanong nga ng batang si Andrew na ikinatawa na nga lamang ni Agnes. Aliw na aliw din siya sa bata. Mukhang hindi naman siya mahihirapan. Well, maliban na lang sa pagiging makulit nito. May inasikaso pa po kasi si Mama. Sagot nga ni Agnes at pinanggigilan ng pisngi ni Andrew. Ang konyo-konyo mo talagang bata ka? Saad pa nga nito. Malapad nang ngumiti ang batang si Andrew. Ay pangako, to learn harder po so pwede na po tayong maglaro? Sure. Hindi natapos ang sinasabi ni Agnes nang may boses na pumutol sa kanyang mga salita. You still have a swimming lesson, son. Puno ng awtoridad ang boses nga ni Raymond. Binaba ni Agnes si Andrew at umayos ng tayo. Doon lang napagtanto ni Agnes na andito na rin pala ang kanyang amo. Kasama nga si patron at isang lalaki na hindi pamilyar kay Agnes. Tahimik nga na tumango si Andrew sa ama, saka humarap nga kay Agnes at ngumiti. Laro po tayo after ng swim class ko, ha? Nakangiting tumango si Agnes sa bata. Oo naman. Masayang umalis si Andrew. Habang si Agnes naman ay inayang umupo ni patron. Tumikim ang lalaking hindi pamilyar kay Agnes. Rain Velasquez, Miss Agnes. Tito ako ni Andrew. Pakilala nga ng lalaki na ikinalaki ng mga mata ni Agnes. At oo, half Filipino rin ako. Bahagyang natawa si Rain sa reaksyon ni Agnes. Napatango na nga lamang si Agnes at umayos ng upo. Kinakabahan nga si Agnes ngunit nawala rin ito kaagad nang kumaway at ngumiti nga si patron sa kanya.
Sabi sa'yo, magkikita pa tayo eh. Humalakak nga si Patron na ikinahagik-gik na nga rin ni Agnes. Kumunot ang noo ni Raymond at tumikim. That's enough, here. Saad nga ni Raymond at inilahad kay Agnes ang isang pirasong papel. Schedule yan ni Andrew for next week. Every week may bago at si Patron naman ang magbibigay sa'yo. Tumango-tango nga si Agnes. Masusunod, sir. Nakapamulsang tumayo si Raymond. Good. Tumayo ka at sumunod ka sa akin. Kaagad namang tumayo si Agnes at naglakad na nga papalapit kay Raymond habang hinihila ang maleta. Tumaas ang isang kilay ni Raymond. Leave that. Si Patron ang mag-aakyat niyan, maleta mo. Saad nga nito. Pumalakpak nga si Rain habang nakangisi. Manamis na miss naman yan, Daddy Ray. Rinig na rinig ang halakhak ni Patron kasabay sa pagtaas ng gitnang daliri ni Raymond. Nagsimula nang maglakad si Raymond at kaagad namang sumunod si Agnes. At papasok na nga sana sila ng elevator nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Rain. Pare, paalala ko lang may bago raw na virus, kaya idistansya mo ang iyong sarili. Kung sa Ingles, pakitabi ng iyong espada. Saad nga ni Rain at tumawa. Marahas na napabuntong hininga si Raymond at hinila na nga lamang si Agnes sa loob ng elevator. Sir. Pag-aagaw pansin ni Agnes dahil kahit nakasarado na nga ang elevator ay hawak-hawak pa rin ni Raymond ang kanyang kamay. What? Halata sa boses ni Raymond ang sobrang pagkainis. Yung kamay ko po kasi. Medyo may pag-aalinlangan ng boses ni Agnes pero mariin. Anong meron sa kamay mo? Tong hawak ko ba? Itinaas nga ni Raymond ang magkahawak nilang kamay sa ere at patay mali siyang tinignan si Agnes. Hinahawakan ko lang dahil nagmamadali ako. Ang bagal mo kasi maglakad. Pagdadahilan nga ni Raymond. Napakurap-kurap nga si Agnes. Tila hindi niya mawari ang aksyon ng kanyang amo. Talaga? Grabe naman. Naputol nga ang sinasabi ni Agnes nang bumukas ang elevator. Napahiyaw nga si Agnes nang basta-basta na nga lamang siyang hinila ni Raymond. Halos hindi na nga siya makalakad ng maayos dahil sa bilis nitong paglalakad. At teka lang sir, hindi naman tayo hinahabol para maglakad ka ng kaibilis. Reklamo nga ni Agnes. Ngunit tila walang narinig si Raymond dahil hindi ito tumigil. Nakarating na nga sila Agnes sa pinakadulong parte ng ika-4 na palapag ng mansyon. Bumungad sa kanila ang malamaharlikang malapad at malawak na pinto. Lubos na namangha si Agnes sa kanyang nakikita. Diyan ako? Wala sa sariling tanong ni Agnes. Binuksan ni Raymond ang pinto at hinila muli si Agnes. Bumuntong hininga si Raymond. Welcome, Agnes. Saad pa nga ni Raymond at binitawan nga ang kamay ni Agnes. Napatakip ng baba si Agnes. Kaninong kwarto to? Dito ba talaga ako? Sunod-sunod nga na tanong ni Agnes. Hindi talaga siya makapaniwala dahil sobrang laki ng kwarto. Pinaghalong pula at ginto ang kabuuan nito. Haltang mga mamahaling mga kagamitan kahit ang kama ay napaka-elegante. Kwarto ko. Kalmadong sagot ni Raymond at naghubad ng relo at niluwagan ng necktie. Ho? Kung ganun, saan ang akin? Bakit mo ako dinala rito? Tanong nga ni Agnes kahit nangingisay na nga siya sa kanyang nakikita. Kinakabahan na nga. Nakadekwatrong nakaupo ngayon sa kama si Raymond habang nakatukod ang dalawang kamay sa likuran nito at tinitigan nga ng malalim si Agnes. Magpakasal ka sa akin, Agnes. Diretsahang sabi nga sa kanya ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Agnes sa sinabi ni Raymond. Sir, umamin ka nga? Nakahit-hit ka ba ng kung ano ha? O sadyang nahihibang ka na? Hindi mapigilan ni Agnes ang magtaas ng boses dahil sa paghahalo ng kanyang emosyon. Sinuklay ni Raymond ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Mukha ba akong baliw, Agnes? Napasabunot nga ng buhok si Agnes. Ay medyo sir, sino ba naman kasi ang nasa tamang pag-iisip na bigla-biglang mag-aalok ng kasal sa babaeng kakakilala niya pa lang? Napailing na nga lamang si Raymond at tumayo. Ang daldal mo. Mas mabuti na yon kaysa maging baliw. Walang pagdadalawang isip nga na sabat ni Agnes. Tumaas ang gilid ng labi ni Raymond at lumapit na nga sa lamesa, nakatabi ng kanyang kama. May papel sa ibabaw nito at kinuha yon ni Raymond, saka lumapit kay Agnes. Ano naman yan? Nakakunot noong tanong ni Agnes. Marriage contract. Sagot nga ni Raymond. Parte ng trabaho mo ang maging asawa ko. Automatikong napaatras si Agnes. Teka lang
Ang usapan natin ay magpapanggap lang ako bilang nanay ng anak mo. Bakit kailangan ko pang magpakasal sa'yo? Matalinong bata si Andrew. Hindi magtatagal magtatanong yun kung kasal ba tayo o kung anong meron tayo. Saka ayokong pag-uusapan ka ng kahit ano ng media. Ipapaalala ko lang, Agnes, sa oras na lumabas ka sa publiko bilang nanay ni Andrew ay mas lalong sisiklab ang media. Paliwanag na ni Raymond. Palihim na napasinghap si Agnes. Tama si Raymond, hindi lang normal na mamamayan ng pamilyang Silverio. Ang angkan na ito ay binubuo ng magagaling na mga entrepreneur at isa si Raymond sa mga Silverio. Kahit jewelry company lang ang hawak ko ay maraming media ang nagbabantay sa mga galaw ko at napapalibutan ako ng mga masasakim na tao. Pagpapatuloy nga ni Raymond. So, marry me, para sa kaligtasan at kapayapaan mo lang din naman to. Napalabi nga si Agnes at napagtantong tama si Raymond. Sa isang kondisyon, ipapawalang bisa mo ang kasal natin kapag may minamahal na ako o ikaw. Bahagyang natawa si Raymond. Hindi ka pa nga nakakapirma, pagwawalang bisa na ng kasal ka agad ang nasa isip mo? Kakaiba ka, Agnes. Napangisi nga si Agnes at kinuha ang ballpen na hawak-hawak din ni Raymond, saka kinuha ang kontrata at pinirmahan. Tumaas ang gilid ng labi ni Raymond nang inilahad na nga ni Agnes sa kanyang papel. Thanks. Yan lang ba? Sabihin mo na kaagad, sir, parang awa mo na. Aatakihin kasi ako sa puso dahil sa'yo eh. Ang dami mong pasorpresa. Napahilit sa noo si Agnes. Meron pa nga. Saad pa nga ni Raymond at hinugot ang maliit na pulang kahon sa kanyang bulsa. Binuksan ito ni Raymond at bumungad ang dalawang kumikinang na singsing. Kulay ginto ang kulay ng singsing at may magandang diamante sa ibabaw. Malakas na napasinghap si Agnes. Seryoso ka ba dyan, sir? Oo, walang mag-asawang hindi nagsusuot ng singsing, Agnes. Tila wala lang kay Raymond ang mga pangyayari. Hindi pa rin makapaniwala si Agnes sa ginagawa ng kanyang amo, kaya napatulala na nga lamang siya sa mga singsing. Isuot mo sa akin. Utos pa nga ni Raymond na ikinakagat ni Agnes sa kanyang labi. Sa hindi malamang dahilan ay sinunod ni Agnes si Raymond. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapasok nga niya ang singsing sa daliri nga ni Raymond. Your hand. Saad naman ni Raymond nang natapos na nga si Agnes sa paglalagay ng singsing. Wala sa sariling inangat nga ni Agnes ang kanyang kamay at kagad itong hinawakan ni Raymond kasabay ng pagsusuot ng singsing sa daliri ni Agnes. Good. Pagpuri nga ni Raymond habang pinagmamasdan ng singsing sa kamay ni Agnes. Tila nagising si Agnes sa katotohanan at automatiko nga siyang napatikim. Pwedeng magbanyo? Parang kailangan kong maligo. Bahagyang nakayuko ang ulo ni Agnes. Napangisi si Raymond at tinuro nga ang pinto ng banyo. Kaagad namang tumakbo si Agnes patungo sa banyo, ngunit bago pa makapasok si Agnes sa banyo ay nagsalita si Raymond. Gusto mo bang samahan kitang maligo? Pangaasar pa nga ni Raymond. Kaya ko nang mag-isa. Umirap nga si Agnes at tuluyan na ngang pumasok sa banyo. Naiwang napailing na nga lamang si Raymond. 2 linggo na ang lumipas at naging maayos naman ang takbo ng buhay ni Agnes. Masaya siyang nakakapagtrabaho at mas mataas ang kanyang kita kumpara dati. Kahit papaano ay kampante na nga siyang galawin ng kanyang kaunting ipon. Let's go? Pag-aagaw pansin nga ni Raymond kay Agnes nang naipark na nga niya ang kanyang Ducati sa harap ng Royals, ang kumpanya ni Raymond. Bumuntong hininga si Agnes at tumango. Napailing si Raymond. Masyado kang kabado. Boss, sino ba namang hindi kakabahan? Ni wala akong kakilala at kaalam-alam na sa takbo ng kumpanya mo, pero kailangan mo akong ipakilala sa harap ng boards? Seryoso po ba kayo? Napasabunot ng buhok si Agnes. Pwede bang wag na lang muna ngayon? May bukas pa naman bakit kasi agad-agad? Parang nauubusan ka naman ng araw, boss Sabay na napahagik-gik si Raymond at si Andrew, ang batang nakaupo sa backseat. Your mom is OA, isn't she? Baling na nga ni Raymond kay Andrew. Natatawang nag-thumbs up nga si Andrew. True po, overreacting masyado si mom. Napairap na nga lamang si Agnes. Palibhasa, sanay kayo sa ganito. Napakagat ng labi si Raymond, tila pinipigilan na matawa. Look, stop that. Kung makaasta ka, parang may papatay sa'yo. You're with me, Agnes. Bantay sarado ka. Kahit hibla ng buhok mo ay may tagabantay. Saad pa nga ni Raymond.
Napaiwas ng tingin si Agnes dahil parang nalulusaw na nga siya sa mga sinabi ni Raymond. Tama pa ba ito? Talaga bang parte lang ito sa pagpapanggap? O dahil lang andito si Andrew kaya ganyan ang kanyang amo? Sa isip-isip nga niya. Really pa? Even hibla ng buhok ni Mama? Now you're the one who's OA. Pangaasar pa nga ni Andrew sa ama. Mumisilang si Raymond sa anak. Hindi man lang tinabla ng pangaasar ni Andrew. Binuksan ni Raymond ang pinto ng driver's seat at naglakad na nga sa kabilang banda upang pagbuksan ng pinto sina Agnes at Andrew. Magkahawak ang kamay ni Andrew at Agnes, habang ang kamay naman ni Raymond ay nasa bewang ni Agnes. Hindi na nga ito napansin ni Agnes dahil mas lalo nga siyang kinabahan nang pumasok na nga sila sa building. Relax, okay? Saad nga ni Raymond at malambing na inayos pa nga ang buhok ni Agnes na ikinabigla na nga lamang ng babae. Marami ang bumati sa kanila habang naglalakad nga sila patungo sa elevator at kahit sa daan patungo sa conference room, lahat ng nangyayari ay mas lalong nagpapakaba kay Agnes. Nang makarating nga sila sa conference room, ay nagsitayuan ng mga kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng formal na damit. Good morning, Mr. Silverio. It's a pleasure to finally meet your wife. Nakangiting saad nga ng isang lalaki. I'm Oscar, Mrs. Silverio. I'm one of the shareholders. Inilahad nga ni Oscar ang kanyang kamay sa harap ni Agnes. Ngumiti si Agnes at tinanggap ang kamay ni Oscar. Nice to meet you, sir. Let's start, shall we? Pahayag pa nga ng babaeng puti ang buhok. At doon na nga nagsimula ang 2 oras na pag-uusap sa loob ng conference room. Saan mo gustong kumain, Andrew? Malambing nga na tanong ni Agnes sa batang nakasimangot na nga sa likuran ng sasakyan matapos nga ang kanilang lakad. Sa favorite restaurant ko po, Mama. Papa knows where. Masayang sagot nga ni Andrew. Saka po pwede po bilisan mo po, Papa. I'm so hungry na po eh. Sabi niyo po 2 oras lang ang meeting. Bakit po nag-extend? Napahalakhak nga si Agnes at napailing naman si Raymond. Kanina pa nagrereklamo ang bata dahil gutom na raw ito. Alright, bibilisan ko na. Basta wag ka na munang magreklamo ng magreklamo. Masyado lang masaya ang mama mo. Halatang naiirita na nga si Raymond sa mapang-asar na tawa ni Agnes. Napahagik-gik si Agnes at hindi na nga lamang pinansin ng amo. Ligtas na nakarating ang pamilya sa restaurant at kasalukuyan na ngang namimili ng pagkain. Papa! Pag-aagaw pansin ni Andrew sa ama, ngunit tila walang naririnig si Raymond dahil nakatulala lang ito. Dad! Tanong na nga ulit ni Andrew. Naalarma na nga si Agnes at niyapos ang balikat ni Raymond. Boss, okay ka lang? Hindi umimik si Raymond. Tumayo si Andrew sa taas ng inuupuan nito at ginalaw-galaw ang kwelyo ng ama habang pilit na tinatawag ang pangalan nito. What? Halos mapatalon nga si Agnes sa gulat ng sinigawan nga ni Raymond si Andrew at nawalan pa nga ng balanse ang bata hanggang sa tuluyan nitong nahulog. Diyos ko, Andrew! Kaagad ngang napatayo si Agnes at kinarga ang batang umiiyak. Masama ang tingin ni Agnes nang bumaling siya kay Raymond. Sir, anong problema mo? Anong nakain mo at nagawa mong itulak ng ganun ang anak mo? Pero imbes na sumagot si Raymond ay napasingap si Agnes nang persahan nitong kinuha si Andrew at padabog na ibinaba sa malapit na sofa. Papa, I'm sorry! Hindi naman masyadong malakas ang pagpapaupo nito dahil masasaktan ng bata. Umiiyak na nga lamang si Andrew. Raymond! Sigaw ni Agnes at pilit na inawat si Raymond. Saktong bumukas ang pinto ng VIP room at iniluwal ang waiter. Nalatang gulat na gulat. Sa nangyari? Ano ba, Ray? Ano bang ginagawa mo? Galit nga na sigaw ni Agnes at parasahang kinuha si Andrew sa sofa at kinarga sa kanyang bisig. Gusto mo bang tumawag ko ng pulis, ha? Ano bang ginagawa mo, ha? Anong klase kang ama? Hindi natapos ni Agnes ang sinasabi nang biglang si Raymond na nga ang lumapit sa kanyang anak. Shh, baby, I'm sorry. Masyado lang preoccupied si Daddy. May masakit ba sa'yo? Saad nga ni Raymond dahil hindi naman ito sinasadyang kanyang ginawa kanina. Masyado lang siyang masyadong iniisip. Siguro, nang dahil na rin sa meeting kanina. Pagkatapos nga noon, niyakap nga niya ang anak. Pero nakita nga niya si Agnes na alalang-alala sa kanyang anak, kaya namang hanga ang lalaki. Hindi niya akalain na ganito ang pagmamalasakit ni Agnes sa kanyang anak.
Pero saad nga ni Agnes sa waiter, "Can I call someone please?" Kaagad na tumango ang waiter at inilahad ang isang telepono na kaagad namang tinanggap ni Agnes. "Shh, tahan na baby, tahan na. Mama's here." Napakagat ng labis sa Agnes dahil sobrang sakit pakinggan ang malalim na hikbi ni Andrew. "Hello, Patron Mercado speaking." Sagot sa kabilang linya. Mahigpit ang pagkakahawak ni Agnes sa telepono. "Patron, pwede bang sunduin mo kami? Umiyak kasi ang bata eh." Simula nang nangyari ang gabing yun, ay naging tahimik nga si Andrew. Paminsan-minsan na nga lamang itong umingiti at naging tahimik ang buong mansyon. Kahit si Agnes ay ayaw na nga ring magsalita. "Sir, your parents called, hindi raw sila makakapunta sa kaarawan ni Andrew, but they have a gift on the way from France." Pahayag nga ni Patron. "Would that be okay, sir?" Ilang segundo bago tumango si Andrew at nagpatuloy sa pagkain. "Anong gusto mong regalo galing sa gwapo mong ninong aka ako, Little Andrew?" Tanong pa nga ni Rain kay Andrew habang pinipilit na ibahin ang aura ng paligid. "Wala naman po." Mahinhin na sagot nga ni Andrew. "Talaga lang ha?" Tumawa nga si Rain. "Ayaw mo ba ng toy gun?" Bahagyang umiti lamang si Andrew at bumaling kay Agnes. "Mama, I'm done na po." Saktong patapos nang uminom si Agnes kaya pagkatapos uminom ay tumayo na nga siya kaagad. "Let's go, baka mahuli ka sa klase mo. Naku, hindi ka talaga papapasukin ng guard." Pagbibiro nga ni Agnes. Bahagyang natawa si Andrew at tumayo. Saka hinila nga si Agnes papaalis sa lamesa. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, ay humarap si Andrew kung saan nakapwesto si Raymond at formalitong yumuko sa harap ng ama. Naikuyom nga ni Raymond ang kanyang palad habang pinagmamasdan ang papalayong anak. Pero tila nanghina nga si Raymond nang nagtama ang kanilang mga mata ni Agnes. Isang malamig na tingin ang binigay sa kanya ni Agnes saka tumalikod at sinunta ng anak. Paano ba naman kasi? This past few months, nasaksihan nga ni Agnes kung gaano naging ka-cold ang lalaki sa sariling anak dahil sa sobrang kabisihan nito sa trabaho at mga problema sa negosyo nila. "Pare, isang dekadang suyuan ata ang gagawin mo sa mag-ina mo, pare ah." Hirit nga na biro ni Rain na ikinatawa nga ni Patron. "Baka habang buhay na suyuan." Dagdag pa nga ni Patron. "Shut up." Singhal nga ni Raymond sa dalawa. Pero sa totoo lang, simula nga nang dumating sa kanila si Agnes, ay parang maraming ang nare-realize si Raymond na sobrang dami pala niyang pagkukulang sa kanyang anak dahil sa sobrang busy niya sa pagpapayaman. "Ang sungit kasi kaya hindi pinapansin, kasalanan mo rin naman. Matagal ko na rin niyang napapansin na ginagawa mo sa anak mo dati. Kaya buti na nga lang mga tumating si Agnes." Pilosopong saad nga ni Rain. Palihim na napabuntong hininga na nga lamang si Raymond. Tama ang sinabi ni Rain, kahit saang parte ng kanyang katawan ay natamaan. "Bakit kasi sinigawan mo dati?" Humalakhak nga si Rain. Napasabunot ng buhok si Raymond. "Nadala lang ako sa emosyon ko, okay? Dahil nasira nga niya yung kwintas ko, mahalaga yun sa akin. Alam mo naman kung anong epekto ng kwintas na yun sa akin, di ba? Tapos, pwede mo namang ipagawa ulit ah." Saad naman ni Rain. Malakas na napabuntong hininga si Raymond at napaisip kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Sa kabilang banda ay nasa biyahe nga sina Andrew at Agnes papunta sa eskwelahan ni Andrew. Mapayapa naman ang kanilang biyahe hanggang sa kanilang pagliko sa isang iskinita. Pero parang may dalawang itim na van ang biglang humarang sa kanila. "Yael, ano nangyayari?" Tanong nga ni Agnes at naalerto. "Ma'am." Palihim na bumuntong hininga si Yael. "Ako na lang pong lalabas." "Ha? Hindi, sasama ako. Sino ba ang mga yan? Bakit sila nakaharang? Tayo bang hinaharangan nila? Paano pag mapahamak ang bata?" Sunod-sunod nga na tanong ni Agnes. Nag-aalala para kay Andrew. "Ma'am." Hindi na nga natuloy ang sinasabi ni Yael nang magsalita si Andrew. "Van po yan ni Mamita." Saad ni Andrew at umayos na nga ng upo. "It's us. Tayo ang hinaharangan nila." Kaagad na napalunok si Agnes dahil sa sinabi ni Andrew. Sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang kinabahan. "Tama si Sir, ma'am. Kaya ako na lang po ang lalabas, baka may nais lang sabihin si Madam." Saad naman ni Yael, ang driver. "Hindi." Automatikong sabat nga ni Agnes. "Ako na." Buong lakas ngang saad ni Agnes at binuksan nga ang pinto ng sasakyan. Saktong pagkalabas nga ni Agnes
Ayon din ang pagbukas ng pinto ng isang van. Iniluwal doon ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Lumapit kay Agnes ang isang lalaki na may hawak ng isang itim na case. Miss Poblacion, yumuko ang lalaki. Total of 10 million. What? Gulat nga na saad ni Agnes. 10 milyon? Paninigurado nga ni Agnes. That's right. Napalingon si Agnes nang may nagsalita sa gilid ng lalaki. Isang may kaedaran ng babae ang nakatayo doon. Base sa pananamit nito ay halatang mayaman at makapangyarihan ang kaharap ni Agnes. Ang ekspresyon nito ay tila may malalim na pinapahiwatig. I'm Mrs. Rhea Silverio, and I know you. Alam kong Pilipina ka, katulad ko. Kaya wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Miss Poblacion. Humakbang papalapit si Mrs. Rhea. Anong kailangan mo sa anak kong si Raymond? Tila nanuyo naman ang lalamunan ni Agnes at ang kanyang isipan ay naging blanko. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pera ba? Tanong muli ni Mrs. Rhea. Hindi po. Pinutol nga ni Mrs. Rhea ang sasabihin ni Agnes. Oh, come on. Nakakatawa ka. Hindi nga ba? Hindi ba't yan ang rason kung bakit nagpapanggap kang nanay-nanaya ng apo ko dahil malaki ang sasahurin mo? Bahagyang natawa nga si Mrs. Rhea. Totoo nga po yan, pero wala pa kong ibang intensyon sa anak at apo mong masama. Sagot nga ni Agnes. Sarkastiko pa ring natawa si Mrs. Rhea. Wala nga ba? Alam ko na ang style mo, bulok na yan, iha. Kunwari wala pero may plano palang magnakaw o di kaya ay peperahan mo lang ang anak ko. Sus, lalo na't may kapatid ka palang may cancer doon sa Pilipinas. Ma'am, hindi pinasalita ni Mrs. Rhea dahil nagsalita ito muli habang si Agnes ay naikuyom nga ang mga palad. Kailangan mo ng pera, hindi ba? Kinuha nga ni Mrs. Rhea ang itim na case mula sa lalaki at padabog na tinapon nito kay Agnes. O yan, 10 milyon ang laman ng case na yan. Siguro naman sapat na yan para layuan mo ang anak ko. Napaawang ang mga labi ni Agnes at palipat-lipat ang kanyang tingin sa itim na case at kay Mrs. Rhea. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napakawalang modo ng babaeng kaharap niya. 10 milyon, layuan mo ang anak ko. Puno ng awtoridad na pag-uulit nga ni Mrs. Rhea. Tila nakabalik sa sarili si Agnes at binaba niya ang itim na case at ngumiti kay Mrs. Rhea. Tumaas ang kilay ng ginang sa ginawang aksyon ni Agnes. Maraming salamat sa iyong alok, Mrs. Silverio. Pero hindi ko yan kailanman tatanggapin. Hindi ko naesperahan o nakawan si Sir Raymond. Kung iniisip niyo pong inaakit ko siya upang magkapera, nagkakamali po kayo. Bahagyang natawa si Agnes. Dapat nga po huwag niyo akong pag-isipan ng ganyan. Dahil parehas tayong Pilipina. Dapat, iangat natin ang kapwa nating kababaihan lalo na't parehas tayong Pinay. Pero ganyan pa po ang inaakto niyo. Kaya nga po ako nagtatrabaho sa kanya para makaipon para sa kapatid kong may stage 3 breast cancer. Lahat ng iyong akusasyon tungkol sa akin ay purong gawa-gawa ng imahinasyon mo lamang po. Hindi na nga nakapagsalita pa si Mrs. Silverio, lalo na nang yumuko si Agnes. OFW po ako, ma'am. Hindi po ako pokpok. Sad nga ni Agnes at tumalikod. Mama, what happened? Nag-aalalang tanong nga ni Andrew nang nakapasok na nga si Agnes. Kahit gustong-gusto nang lumabas ang mga luha ni Agnes, ay pinigilan niya ito at ngumiti ng matamis sa bata. Ayaw niyang mag-alala ito. Wala, baby. Nakangiting sagot ni Agnes at hinalikan sa noo ang bata. But, mukha pang galit po si Mamita. Dagdag nga ni Andrew. Nako, don't think about it, ha? Usapang matatanda yun, okay naman si Mama. Okay din ang mamita mo. Yun na lang ang isipin mo, okay? Pagpapaliwanag nga ni Agnes sa bata. Saglit tumitig si Andrew kay Agnes at kalaunan ay tumango. Napangiti nga si Agnes at bumaling kay Yael. Dumaan na lang tayo sa ibang daan. Late na si Andrew. Tumango nga ang driver. Copy, ma'am. Tuloy-tuloy lang ang lakad ni Agnes. Halos takbuhin na nga niyang mansyon, makarating lang siya sa silid. Kagad binuksan ni Agnes ang pinto ng kwarto niya at ni Raymond. At pagkasarado ng pinto ay automatikong bumuhos ang mga luha na kanina pa nga niya pinipigilan. Minamaliit siya. Kahit na, ganito lang siya. Hindi siya kung sino-sino lang. Tao din naman siya. Napaupo nga sa sahig at napasandal si Agnes sa pinto. Napabuliw na nga lamang
si Raymond nang makita siya. Napaangat tuloy ng tingin sa Agnes. Nanlaki nga ang mga mata nang mahagilap ngang nag-aalalang si Raymond. What happened? Natatarantang tanungan ni Raymond. Umiling lamang si Agnes at pinunasan ng kanyang mga luha, saka tumayo. Hahakbang na nga sana si Agnes nang bigla-bigla siyang hinawakan ni Raymond sa bewang at isinandal sa pinto at walang pasabing hinalikan. Napasingap si Agnes sa kakaibang atake ng paghalik ni Raymond. Pinaghalong lambing, agresibo at bilis ang paraan ng paghalik nito. Napahawak si Agnes sa magkabilang balikat ni Raymond at sinabayan ang mga halik ni Raymond. Hingal na hingal ang dalawa. Pagkatapos ng mapupusok na halik at malambing na hinaplos ni Raymond, ang pisngi ni Agnes habang mariin na nakatitig. Anong nangyari, Agnes? Tell me, malambing na tanungan ni Raymond. Napakagat ng labi sa Agnes. Nakilala ko si Mrs. Silverio. Nanlaki ang mga mata ni Raymond at kaagad na nagtanong. What did she do? Sinaktan ka ba niya? Umiling si Agnes. Hindi naman niya ako sinaktan. Then anong ginawa niya? Tell me, Agnes. Seryoso at nag-aalala pa rin saad ni Raymond. Napabuntong hininga nga si Agnes. Hindi na nga niya ninanais na magpaligoy-ligoy pa. Inalok lang naman niya ako ng 10 milyon. 10 milyon kapalit ng paglayo sa inyo. Hindi mapigilan ni Agnes ang kanyang mga luha dahil bumabalik sa kanyang isipan ng pangmamaliit na ginawa ni Mrs. Silverio. Napamura si Raymond. Anong ginagawa niya? Paano niya nagawa to? I don't know what's wrong with her. She's being delusional again. Mukha ba akong pokpok, Raymond, ha? Isa ba akong maruming babae para bayaran niya ng ganun? Mukha ba akong isang babae na peperahan ka? Napahikbi na nga lamang si Agnes at tumingala sa kisame. Ang sakit pala masabihan ng ganung mga salita. Akala ko dahil kinakaya kong lahat ng problema ay wala sa akin ng mga akusasyon, pero hindi pala. Mas masakit pala pag sinampal ka ng mga salita. Hindi na nakagalaw pa si Agnes nang binuhat nga siya ni Raymond dahil masyadong mabilis ang kilos nito. Umupo si Raymond sa gilid ng kama at kinandong si Agnes. Napakagat ng labi si Agnes at bahagyang napayuko. Raymond! Hindi natapos ang sinasabi ni Agnes nang halikan nga siya muli ni Raymond. Sa ngayon ay mabilisan lang. Ipinagdikit ni Raymond ang noon niya at ni Agnes. Don't even label yourself that low, Agnes. Hindi ka ganong klase ng babae. Kahit mag-iisang buwan pa lang tayong magkakalala, I know you're far from that. Hinalikan nga ni Raymond sa noo si Agnes. I'm sorry for what my mom did. I'm sorry dahil wala ako para protektahan ka doon. And I'm sorry to what I did to Andrew. Nang binanggit nga ni Raymond ang pangalan ni Andrew, ay doon lang pumasok sa isipan ni Agnes ang ginawang pagsigaw nga sa bata na ikinatakot ng bata at salampak nga nito dati sa semento na ikinagalit nga niya. Bakit mo kasi ginawa yun? Ang gusto lang naman ng bata ipansinin mo siya, pero masyado ka kasing busy sa mga pinaggagawa mo para sa kayamanan mo. Seryosong tanong ni Agnes. Pasensya na. Alam ko may anger issues ako. Dala-dala ko na to simula bata pa ako. I get angry in any way and I can stop myself. Siguro dahil sa pagpapalaki sa akin. Nakita mo naman siguro. Nakakagawa tuloy ako ng ganoon. Napaiwas nga ng tingin si Raymond. Halatang nagsisisi. Tila naintindihan naman siya ni Agnes. Nang maalala nga nito ang pag-uugali ng ina ni Raymond. Talagang ganoon kapag pinapalaki mo ang isang bata sa environment na kakaiba, na mapagmalupit. Napatango na nga lamang siya. Kung ganun, ano ba para sa iyo yung kwintas na yun? Sigurado akong may istorya sa likod ng kwintas. Hindi kaagad nakasagot si Raymond, ngunit kalaunan na nagsalita rin ito. That was from Andrew's mom. Yun lang ang nag-iisang alaala ko sa kanya. She died after giving birth to Andrew. Sobrang galit ko nang nasira yon at hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya parang nandilim ang paningin ko. Nagulat si Agnes nang nagsipataka ng mga luha mula sa mga mata ni Raymond. Nagsisisi akong nasaktan ko si Andrew. I hated myself for hurting my own son. Gusto kong mag-sorry but I don't know where to start. Sobrang nahihiya akong humarap sa anak ko. Hindi lang dahil sa ginawa ko lately, kundi dahil for the past years ay hindi ko siya masyadong naasikaso. And I'm going crazy. Tapos sumabay pa si Mom. I still can't believe her.
Niyakap nga ni Agnes si Raymond at tinaplos ang buhok na tila ba pinapatahan ito. Oo, galit siya sa nagawa ni Raymond pero wala siyang karapatan na humusga at magalit ng gusto sa kanya. Alam ni Agnes na kung sino man ang may karapatan na magalit, yon ay si Andrew. Walang taon na si Andrew, nakakaintindi na nga siya ng mga bagay-bagay. Maagang uwi ni Andrew ngayon, gusto mo bang tayong dalawang sumundo sa kanya? Gusto mo bang i-start na ngayon ang pagbawi sa anak mo? Tanong nga ni Agnes at humiwalay sa yakap. Pinunasan nga ni Agnes ang mga luha ni Raymond at matamis na ngumiti. Chance mo na yon para bumawi sa anak mo. Natroma ang bata sa ginawa mo pero alam mo ba, he's not just smart, he just loves you so much. Alam kong may anger issues ka dahil sinabi yun ni Andrew sa akin kaya kahit natatakot at nasasaktan mo raw siya, ay pinipili niyang intindihin ka. Tumango-tango si Raymond at sinunggaban muli ng mapusok na halik si Agnes. Si Agnes mismo ang humiwalay sa halik. Kanina ka pahalik ng halik ka, siguro dapat i-explain mo rin yun. Bahagyang natawa si Raymond. I like you, Agnes. Tila tumigil ang mundo ni Agnes nang narinig niya ang mga katagang yun mula kay Raymond. Scratch that. I think I'm falling in love with you. Alam kong sobrang mabilis pero hindi ako nagbibiro. Ngayon ko lang naramdaman to. Alam kong hindi puro trabaho lang ang gusto ko dahil gusto kita. Gusto ko ng sobra pa bilang isang kaibigan at boss. Niyapos nga ni Raymond ang pisngi ni Agnes. I want you, Agnes. Napatulala nga si Agnes habang pilit na pinoproseso ang mga sinabi ni Raymond. Hindi niya inaasahan ang bigla pag-amin nito. Agnes, pag-aagaw pansin ni Raymond. Napalabi si Agnes at tumikim. Unang kita ko pa lang sa'yo na bihag na ako sa iyong kagwapuhan. Syempre joke lang, hindi dahil doon. Habang tumatagal kasi, na mas nakikilala kita. Mas nagugustuhan na kita dahil hindi naman pala yung inaakala ko ang ugali mo. Alam kong iba na ang aking nararamdaman pero hindi ko masyadong dinibdib yun dahil amo lang naman kita. Sino ba naman ako, diba? Matamis na ngumiti si Raymond. Hindi kita minamadali. Gusto ko lang malaman mo dahil seloso ako, lalo na pag malapit ka kay patron. Halos lumuwa ang dalawang mata ni Agnes dahil sa gulat. Seryoso ka ba? Si patron talaga? Hinaplos nga ni Raymond ang bewang ni Agnes. Yes, minsan masyado kayong malapit sa isa't isa. May pag-akbay pa kayo. Umismid nga si Raymond. Napahalakhak naman si Agnes at pabirong tinampal ang balikat ni Raymond. Samantala, stop moving baby, nagigising ang sandata ko. May halong kalokohan na boses nga ni Raymond. Napatigil nga sa pagtawa si Agnes at doon niya lang napagtantong nakakandong pa pala siya kay Raymond. Hoy ikaw ang bastos mo. Singhal ni Agnes at akmang tatayo na nga nang hinapos nga siya ni Raymond at tinulak para mapahiga sa kama. Hindi nakagalaw si Agnes dahil inatake kagad siya ng halik ni Raymond. Isang malalim na halik na puno ng pag-iingat, pagmamahal at panggigigil. It's okay, Papa. I was mad, but... Ngumiti si Andrew kay Raymond. Hinihintay ko lang po ang sorry niyo. Maybe galit po ako hanggang ngayon if Tito Rain didn't tell me na sa biological mother ko po talaga ang necklace na nasira ko kaya po nagalit kayo. Kaya sobrang halaga po nun. But still I waited po sa sorry nyo. May mali po ako pero mali rin po yung ginawa nyo. Matalinong paliwanag nga ni Andrew sa ama. And I'm sorry to Papa. Napangiti ng malapad si Agnes nang magyakapan na nga ang mag-ama. Kitang-kita ni Agnes ang kasiyahan sa mga mukha nila, lalong-lalo na kay Raymond. I'm sorry son. Paulit-ulit na bigkas ni Raymond habang niyayakap at hinahalikan ng ulo ng anak. Hinahaplos nga ni Andrew ang likuran ng ama habang nagpipigil ngiti. Papa, just to remind you, nasa harap pa rin po tayo ng school ko. Napahagikgik nga si Agnes at tinanaw ang kanyang paligid. May iilang mga tao ang naging interesado sa pagyayakapan ng mag-ama. Automatiko namang napaayos si Raymond sa katumayo at kinarga ang anak. Let's go baby, saad nga ni Raymond at hinapit ang bewang ni Agnes. Napairap na nga lamang si Agnes at una nilang pinasok si Andrew sa likuran ng sasakyan habang pinagbuksan naman ang pinto ni Raymond si Agnes.
Ngunit napako nga si Agnes sa kanyang kinatatayuan nang bumungad sa kanya ang isang bouquet ng pulang rosas. Ano to? Gulat nga na tanong ni Agnes kay Raymond. Para sa'yo, ngumiti ng matamis si Raymond. Para sa akin, paninigurado nga ni Agnes. Para siguro sa akin, baby. Hirit na biro pa nga ni Raymond. Mahinang sinampal ni Agnes ang balikat ni Raymond. Para saan na kasi, anong ganap? Bakit may pabulaklak pa? Malambing nga na tumitig si Raymond kay Agnes. I'm sorry, baby. Napakunot noo nga si Agnes. For what? Nagugulhang tanong niya. For everything. I'm sorry sa mga salitang binitawan ko nung gabing yon. I'm sorry for hurting you really bad. Alam kong dapat hindi hinahayaan ang anger issues ko. But believe me, I'm trying to stop myself. Hinalikan nga ni Raymond si Agnes sa noo. I'm trying to be better. Kakayanin kong pigilan lahat ng galit ko para sa'yo, para kay Andrew. Dahil mas gugustuhin kong ako na lang ang masaktan. Wag lang ikaw, wag lang kayo. Napaiwas ng tingin si Agnes at doon na nga nagsilabasan ng mga luha niya. Kaagad na hinawakan ni Raymond ang pisngi ni Agnes at pasikretong kinuha ang bouquet ng pulang rosas, saka ngumiti ng matamis sa kanyang minamahal. I'm deeply sorry, mahal. Paghihingi nga ng tawad ni Raymond at lumuhod na nga, tila nag-aalok ng kasal. Sana mapatawad mo ko. I'll do everything. Lahat-lahat, maging karapat-dapat lang ako sa'yo. Tinanggap nga ni Agnes ang mga bulaklak at hinila nga patayo si Raymond. Saka hinalikan. Pagkatapos ng halik ay pareho silang bahagyang natawa. Oo, galit na galit ako dahil sa mga sinabi mo pero hindi ko yun masyadong tinibdib dahil mas nangingibabaw ang pag-aalala ko kay Andrew. Thank you. Salamat din. Dahil kahit ako ay nakalimutan na yon, pero nagawa mo pa rin humingi ng kapatawaran sa akin kahit na hindi ako nagpapakita ng kahit na anong motibo. Saad nga ni Agnes at matamis na ngumiti. Napakagat nga ng labi si Raymond at hinalikan muli si Agnes. Naputol lamang ang kanilang halikan nang may nagpapalakpakan ng mga tao sa kanilang paligid. May ibang sumisigaw pa ng congratulations. Nagkatinginan sina Raymond at Agnes at kahit na naguguluhan ay parehong natawa ang dalawa. Sa kabilang banda ay nakababa na pala ang bintana ng sasakyan kung saan malapit na nakaupo si Andrew at kanina pa niya pinagmamasdan ng kanyang mama at papa. Akala po nila you guys are engaged. Hindi po kasi nila alam na married kayo. Saka po you guys are so PDA. Pumahagik-gik nga na sabi ni Andrew. Natawa si Agnes at mahinang kinurot ang pisngi ni Andrew. PDA? Saan mo naman nakuha yung salitang yan? Kay Tito Rain po. Sagot ni Andrew. Nasundan naman kaagad ito ng mga mura ni Raymond. Hay nako, humanda sa akin talaga yan. Buliyaw nga nito. Tila nanlambot nga si Raymond at kaagad itong tumigil, saka umayos ng tayo. Nang sabi nga ni Agnes, Uy, yung anger issues mo ah. Sorry po. Mahinhin na nga lamang na paumanhin nga ni Raymond. Pumasok na lamang sa sasakyan si Agnes at kaagad na sumunod si Raymond. Kakaandar pa lang ng sasakyan nang nagsalita muli si Andrew. You know what, Mommy, Daddy? I want a baby sister. Automatikong nasamid si Agnes sa sarili niyang laway. Sure, gagawa kami later, Kuya Andrew. Walang kautal-utal na saad ni Raymond. Raymond Silverio? Singhal ni Agnes dahil sa sobrang inis. Ngunit tinawanan lamang siya ng kanyang magama. Lumipas ang mga ilang buwan ay naging mabuti ang samahan ni na Raymond at Agnes at mas napalapit pa nga sila sa isa't isa. Sa bawat araw na nagdaan ay mas lalo nilang nakikilala at naiintindihan ng isa't isa. Oy, kakaiba ata ang ngiti mo ngayon ah. Ano yan ha, ano yan? Panunod yung tanong nga ni Telma. Isa sa mga kasambahay sa mansyon. OFW din sa Telma kaya nakakasundo ito ni Agnes. Natawa nga si Agnes. Anong pinagsasasabi mo? Bakit may kakaiba ba sa ngiti ko? Umismid si Telma. Ay oo, may kakaiba talaga. Maliban sa ngiti mong halatang in love, ay mas kakaiba ngayon. Parang masyado ka atang masaya. Talagang masayang masaya. Paliwanag nga ni Telma at umupo sa tabi ni Agnes. Episode 15 na nga ako ng pagmamahalan niyo ni Sir Raymond. Anong chismis ngayon o aka episode 16 ng pagmamahalan niyo ni Sir? Pagbibiro nga ng kasambahay. Napailing na nga lamang at napahalakhak si Agnes dahil sa kalokohan ni Telma. Loko ka talaga? Ano to ginagawa niyong teleserye itong buhay namin?
Siyempre, minsan na nga lang tayo kiligin eh. Hagikik nga ni Telma. Siguro panahon na para magtagpo muli kayo ni Cupido. Pangaasar nga ni Agnes. Ako? Ha? Asa ka? Ayoko na talaga sa pagmamahal na yan. Umirap naman si Telma na ikinatawa ni Agnes. Biro lang, saad naman ni Agnes. Plano kong sagutin bukas si Raymond dahil sakto kaarawan ni Andrew at gagawin ko yon bago pa ang party. Tumili ng malakas si Telma at parang bulating binudpuran ng asin ang kinilos nito habang sinasampalang balikat ni Agnes dahil sa kilig. Aray ko ha? Natatawang saway ni Agnes sa kaibigan. Pasensya na Agnes. Pero kasi talaga naman, ama namin, asa ng akin. Parang baliw nga na saad ni Telma at tumingala sa kisame. Natawa at napailing na nga lamang si Agnes. Dumating ang kinabukasan at madaling araw pa lamang ay abala na nga ang lahat para sa kaarawan ng kaisa-isang anak ni Raymond. Kahit si Agnes ay maagang nagising upang tumulong. Nahahati sa dalawang party ang selebrasyon ni Andrew. Sa umaga ay party ng pambata, yun ang hiling ni Andrew kay Raymond. Gusto nitong imbitahan ng kanyang mga kaibigan at magkaroon ng pool party. Nagulat si Agnes nang may biglang-biglang yumakap sa bewang niya, ngunit kaagad niya rin nakilala kung sino ito. Good morning baby. Malambing nga at medyo magraspang ang boses ni Raymond dahil tiyak na kagigising lang nito. Napangiti si Agnes at hinaplos ang pisngi ni Raymond sa kabahagyang sumandal. Good morning, ang aga mong nagising ah. Hinalik-halikan nga ni Raymond ang leeg ni Agnes. 6:30 na po, mas maaga ka pa nga sa akin eh. I was really worried dahil wala ka sa tabi ko kanina. Bahagyang natawa si Agnes at pansamantalang binitawan ang hawak ng mga candy saka humarap kay Raymond. Ikinawit nga ni Agnes ang kanyang mga braso sa balikat ni Raymond at hinila ito papalapit. Pareho silang napangiti dahil sa ginawa ni Agnes. Pakis ako ah, kailangan ko kasi ng good morning kiss eh. Pagpapakyut pa nga ni Raymond sa kahinalikan si Agnes. Hindi naman nagreklamo si Agnes at hinalikan pabalik ang minamahal. Paminsan-minsan ay napapatigil nga siya dahil hindi niya mapigilan ang mapangiti. Isa pa baby, pangungulit pa nga ni Raymond. Tigil-tigilan mo nga ako Silverio, nakakaanim ka na sa akin, abusado mo masyado. Manliligaw pa nga lang kita eh. Umirap nga si Agnes at pinagpatuloy ang paglalagay ng mga candy sa malalaking bowl para sa mga bata mamaya. Malambing na ibinoon ni Raymond ang kanyang mukha sa leeg ni Agnes. Sagutin mo na kasi ako, sige na please. Napakagat ng labi si Agnes. Tila pinipigil nga ang ngiti dahil napagtanto niya ngayon ang tamang oras na gawin niya ang kanyang plano. Sige. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Agnes. Automatikong napahiwalay ang mukha ni Raymond sa leeg ni Agnes. Anong sige? As in sige? Talaga? Are you serious? Sunod-sunod nga na tanong ni Raymond. Napahalakak si Agnes sa katumango. Napabitaw nga si Raymond sa yakap at napamura ng malakas. Yung tipong umaalingaw-ngaw ang mura niya sa buong mansyon. Hoy, hinaan mo nga sobrang aga pa para magsisisigaw at magmura. Saway nga ni Agnes. Sorry baby, pero kasi seryoso ka ba talaga? Pag-uulit nga ni Raymond. Tumaas ang isang kilay ni Agnes. Oo nga, mukha ba akong nagbibiro? Gusto mo bawiin ko na lang? Hindi. Kagad nga nasagot ni Raymond. Napahilamos si Raymond sa mukha. Ang saya ko. Lumapit ito kay Agnes at niyakap si Agnes sa kawalang pasabing hinalikan. Napangiti si Agnes at hinalikan, pabaling ang kanyang kasintahan. Mahal kita. Puno ng pagmamahal na saad nga ni Agnes. Mahal na mahal din kita Agnes. I love you so much. Kahit anong lingwahe pa yan, ikaw pa rin. Sa'yo pa rin ang buong pagkatao ko. At sa pangalawang pagkakataon, hinalikan muli ni Raymond si Agnes. Sa kabilang banda naman, happy birthday sa nag-iisang baby boy ni Mama. Malambing na bati nga ni Agnes sa anak na si Andrew. Malapad nang umiti si Andrew at hinalikan sa pisngi si Agnes. I love you po, Mama. Thank you po. How about me? Pagsasali nga ni Raymond sa usapan. Hindi ka raw kasali, ako lang. Pangasar pa nga ni Agnes kay Raymond. Napanguso na nga lamang si Raymond, tila nagtatampo na ikinatawa nga ni na Agnes at Andrew. Siyempre po, I love you rin, Papa. Saad nga ni Andrew at hinalikan sa pisngi si Raymond. Papunta na ang mga friends mo rito, baby. Saad ni Agnes. Tila lumiwanag ang mga mata ni Andrew at napapapalakpak pa nga sa tuwa.
Yay! Excited na po ako kahit 5 lang po ang friends ko. Sabay na natawa sina Agnes at Raymond sa kakulitan ni Andrew. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga ang mga kaibigan ni Andrew. Nagulat pa nga si Agnes nang dumating ang mga to nang naka-swimwear na nga sila at may dala pang mga regalo. Andrew, be careful! Paalala nga ni Agnes nang biglang tumakbo si Andrew sa gilid ng pool. Yes, Mama! Saad ni Andrew at tumigil sa kakatakbo. Napairap pa nga si Agnes nang marinig nga niya na natawa si Raymond. Parang lintay itong nakadikit kay Agnes. Ano? Mataray na tanong ni Agnes. Natatawang napailing si Raymond. Wala baby, wag ka kasing masyadong ma-stress. Si Andrew pa lang yan. We'll add more and more. Anong we'll add more? Manigas ka dyan. Akala mo ba madaling manganak? Hindi ko pa nararanasan pero andoon ako nang ipinanganak ni nanay ang kapatid ko. Halos isigaw nga ni nanay ang buhay niya dahil sa sakit. Umismid nga si Agnes habang inaalala ang araw na yon. Kinagat ni Raymond ang malikat ni Agnes na naging sanhi ng paghiyaw ni Agnes. Anong trip na naman to, Silverio? Naiiritang singhal ni Agnes. Ngunit humagigik lamang si Raymond. Nakakagigil ka kasi baby. Kaagad na namula ang pisngi ni Agnes. Manahimik ka, hindi ka ba nagsasawa? Umangat ang gilid ng labi ni Raymond. Are you asking me? Alam mo naman siguro ang sagot niyan. Hindi ba't 6:00 hanggang 2:00 ang madaling araw kitang pinanggigilan? Pagbibiro pa nga ng pilyong si Raymond. Raymond Silverio, alam mo napakabastos ang bunganga mo ha. Baka may makarinig sa ating bata dito, sige ka. Humiwalay sa yakap si Agnes at naglakad na nga papunta sa pool. Rinig na rinig niya pa ang mga halakak ni Raymond na mas lalong ikinainis niya. Dumating na nga ang oras na naghari ang gabi at buwan. Ito ang pangalawang party para kay Andrew. Nagsisidatingan na nga ang mga mayayaman at bigatin na may bisita at napupuno na ang media. Sa labas ng mansyon. Sa labas lang dahil ayaw ni Andrew sa media. Naiirita ang bata sa mga flash ng kamera. Where's my grandson? Kaagad na tanong ni Mrs. Rhea Silverio nang nakapasok nga ito ng mansyon. Humigpit nga ang hawak ni Agnes sa kamay ni Raymond nang tinignan siya ni Mrs. Silverio mula ulo hanggang paa. Binibihisan pa siya, ma'am. Sagot nga ni Raymond. Well, tumaas ang isang kilay ni Mrs. Silverio. I see you're still here. I heard naging maayos ang lagay ng kapatid mo. Ilang milyon naman ang kinuha mo sa anak ko. Sigurado akong pinapaikot mo lang tong anak. Pinutol nga ni Raymond ang sinasabi ni Mrs. Silverio. This is my son's birthday, ma. May I remind you, nasa pamamahay kita. So respect my son, especially my wife. Seryoso at may halong galit na saad nga ni Raymond. Napasinghap si Mrs. Silverio. Anong nangyayari sa'yo, anak? Can't you see na ginagamit ka lang yan? Hinawakan nga ni Raymond ang bewang ni Agnes. Willing akong magpagamit sa kanya kahit ibigay ko ang lahat. Wala akong pake dahil kilala ko si Agnes. Pagkatapos itong sabihin ni Raymond ay sabay silang umalis ni Agnes. Malakas na napabuntong hininga si Agnes. Medyo nakakalayo na nga sila kay Mrs. Silverio. Don't worry, walang mananakit sa'yo. Hanggang andito ako, baby. Pagpapakalma pa nga ni Raymond kay Agnes. Maliit nang umiti si Agnes at tumango. Salamat, mahal. Mahal kita. Ngumiti at hinalikan ni Raymond si Agnes. Mahal din kita. Saad ni Agnes nang humiwalay sila sa halik. Ilang sandali pa ay nagsimula na ngang selebrasyon. Naghahanda na nga si Agnes at Raymond sa kanilang magkarbong entrance. Dahil una silang tatawagin ng host bago si Andrew. Siguro napakagwapo ni Andrew ngayon. Nakangiting pahayag nga ni Agnes. Mana sa akin, baby. Paghihirit pa nga ng biro ni Raymond. Napairap nga si Agnes. Hindi natapos ang sinasabi ni Agnes nang biglang lumapit sa kanila si Clay, ang organizer ng celebration, at mukha itong natataranta at naiiyak. Ma'am, sir! Tila natatakot na nagsalita si Clay. What's wrong, Clay? Tanong nga ni Raymond. Sir Andrew is missing! Tila tumigil ang mundo ni Raymond at Agnes sa kanilang narinig. What? Sigaw ni Raymond at kaagad na kinuha ang telepono mula sa bulsa nito. Ray! Naiiyak nga na pagtawag ni Agnes. Si Andrew, baka tumakas na naman siya, baka... Hindi na nga nakapagsalita pa si Agnes ng maayos dahil sa sobrang kaba at pag-aalala.
Hinalikan na nga lamang ni Raymond ang noo ni Agnes. Search everywhere. Saad nga ni Raymond sa kausap sa telepono. What's wrong? Biglang sumulpot si Mrs. Silverio. Kanina pa kayo tinatawag yet para kayong mga bingi. Nakakahiya sa mga bisita. Humiwalay si Agnes kay Raymond at walang pasabing naglakad paalis. Ngunit kaagad din sumunod si Raymond. San ka pupunta? Seryosong tanong ni Raymond kay Agnes. Baka nagtatago lang si Andrew. Alam mo naman yon, makulit. Baka nandito lang siya. Kailangan ko siyang hanapin, Ray. Humahagulgol nga si Agnes. Baka mapaano si Andrew. Naputo lang sinasabi ni Agnes nang sumigaw si Mrs. Silverio. Ano? Nawawala nga po ko? How could you let this happen, Raymond? Sermon pa nga ni Mrs. Silverio sa anak saka bumaling kay Agnes. And you see ang selfish mo. Dikit ka ng dikit sa anak ko. Kaya hindi na niya natitignan ang lagay ng anak niya. Sabi ko na kamalasan lang ang dulot mo sa pamilya ko. Hindi ko po pinipigilan si Raymond. Napuntahan si Andrew. Pagpapaliwanag naman ni Agnes kahit na nanginginig na ang boses niya. Napahilamos ng mukha si Raymond at napasigaw na nga ito. Ma'am, pwede ba? Stop blaming Agnes. Wala siyang kasalanan. Hindi natin alam kung bakit nawawala si Andrew. Imbes na makatulong kayo. Saad nga ni Raymond. Hinahanap na nga siya ng mga tauhan ko kaya kung pwede ma'am, huwag ka muna gumawa ng gulo dahil anak kong nakasalalay dito. Napayo ko si Mrs. Silverio at natahimik na nga lamang sa gilid. Hold the party. Saad ni Agnes kay Clay na ikinatangungan ni Raymond. Kinaumagahan maraming pulis ang nasa labas sa loob ng mansyon. Kahit ang mga bisita ay hindi pa pinapalabas ng mga pulis hanggat hindi nahahanap ang batang si Andrew. Pare, natarak na namin ang buong CCTV ng village pero walang bakas na umalis si Andrew. Kahit kuha na, lumabas siya sa mismong mansyon ay wala. Paliwanag nga ni Roscoe, ang kaibigan ni Raymond at Rain, na nagtatrabaho nga sa gobyerno ng Taiwan. Baka naman nandito lang sa loob ang pamangkin ko. Tila nang hihinalang dagdag naman ni Roscoe. Yes, nakita ko na rin ang CCTV footage kanina. Tinignan ko pa nga ang dalawang magkabilang CCTV sa garahe dahil doon madalas dumadaan si Andrew kapag tumatakas pero wala talaga Kahit anino, wala talagang mahagilap. Sabi pa nga ni Rain sa usapan, Diyos ko, asa na bang apo ko? Nagala lang sambit naman ni Mrs. Silverio nang makalabas na nga ito sa kwarto. Kagigising lamang ito. Samantalang si Agnes ay kagabi pang walang tulog dahil sa sobrang pag-aalala. Kahit ang pagkain ay hindi na nga niya iniintindi. Napasabunot na nga lamang ng buhok si Raymond na ikinaalarma nga ng dalawa niyang kaibigan. Kumalma ka muna. Kaagad nga na tumayo si Rain at inabutan ng tsaa si Raymond. Tinanggap naman ito ni Raymond. Nababaliw na ako. Hindi ko kailanman nawala si Andrew nang lumalagpas ng 2 oras. Lagi ko siyang nahanap pero iba ngayon. Napatunayan na walang tao ang pumasok sa bahay na hindi siya dinukot ng kung sino kaya hindi ko maintindihan kung bakit nawawala ang anak ko. Saad ni Raymond at nasundan pa ngayon ng isang mura. Tila natauhan nga si Agnes at kaagad na lumapit kay Raymond sa kaniyakap ang kasintahan. Ray, manalig lang tayo sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang anak natin. Please, kumalma ka. Hinihingal nga na niyakap ni Raymond pabalik si Agnes at hinalikan sa noo. Noon na pagtanto ni Raymond na tama ang kanyang kasintahan. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Patron at kasama na nga niya si Travis, ang detective na humahawak sa kaso ni Andrew. Good morning, Mr. Silverio and Miss Poblacion. Bati nga ni Travis. Good morning. Si Agnes na nga ang bumati pabalik. Have a seat. Alok ni Agnes na tinanggap naman ni Travis. I'm just here to ask, if by chance, is there any hiding places or underground tunnel in this mansion? Tanong nga ni Travis. Mayroon bang ganyan dito, mahal? Tanong nga ni Agnes kay Raymond na ngayon ay nakatulala lamang. Nang hindi sumagot si Raymond ay si Rain ang nagsalita. Walang underground tunnel dito. Pero balita ko may lugar dito na laging tinaguan ni Raymond noong bata pa siya. Di ba pre? Bumali nga si Rain kay Raymond. Ngunit walang sagot ang nakuha mula kay Raymond. Nagulat na lamang sila nang tumayo ito at dali-daling tumakbo patungo sa direksyon kung nasaan ang kusina. Raymond! Sigaw ni Mrs. Rhea at kaagad na sinundan ng anak. Sa kabilang banda ay hindi nagpatinag si Raymond
Sa mga sunod-sunod na tawag sa kanya ng kanyang ina, ang nasa isip niya lang ay sana tama ang kanyang hinala. Nakarating na nga sa kusina si Raymond at dali-dali siyang lumapit sa ilalim ng lababo. Sa loob nito ay parang normal lang pero sa totoo ay may butas ito na natatakpan ng itim na tela. Hindi halata dahil magkasing kulay ang tela at ang pader. Nang hinawi nga ni Raymond ang tela ay napamura nga siya ng malakas. Tama ang kanyang hinala. Gosh! Napaluha si Raymond habang pilit na kinukuha ang sugatang anak sa loob ng butas. Diyos ko, Andrew! Humahagulgol nga si Agnes nang nakita ang anak na dahan-dahang nilalabas ni Raymond mula sa ilalim ng lababo. Kahit ang mga kasama nila ay may kanya-kanyang reaksyon nang makita nga ang bata. May mga sugat ito at walang malay. Call an ambulance now! Sigaw nga ni Patron. Kagad na kinuha ni Agnes si Andrew mula sa bisig ni Raymond at niyakap ang anak habang humahagulgol. Andrew, anong nangyari sa'yo? Sino ang walang awang gumawa sa'yo nito? Saad ni Agnes habang mahigpit na niyayakap ang anak. Samantalang parehong niyakap nga ni Raymond ang kanyang magina. At ilang sandali pa ay dumating na nga ang ambulansya. Ray, tara na. Hinawakan nga ni Agnes ang kamay ni Raymond para sana hilain papasok sa ambulansya, ngunit hindi nga ito gumalaw. Sa halip ay tinawag nito si Patron. Tumango bilang sagot si Patron at pumasok nga sa ambulansya. Hindi, sandali, sasama tayo. Pinipilit ni Agnes na hilain si Raymond pero sa huli ay niyakap siya ni Raymond upang pigilan. Maya, ayusin mo na tayo, baby. Huwag kang mag-alala. Susundan natin si Andrew pagkatapos. Malambing nga na paliwanag ni Raymond kay Agnes. Unti-unting kumalma si Agnes at tumango. Sabay na pumasok ang dalawa sa mansyon. At sa mismong pagpasok nila ay kaagad na lumapit si Raymond sa kanyang ina at walang pasabing sinampal ni Raymond si Mrs. Rhea. Ang lahat ay nagulat dahil sa ginawa ni Raymond. Kahit si Narine at Roscoe ay malakas na napasimhap sa nakita. Raymond, bakit mo yung ginawa? Natatarantang tanong ni Agnes sa kasintahan. Ngunit hindi siya nito pinansin at seryoso lamang na nakatitig si Raymond sa kanyang ina. Pinigilan ni Rin at Roscoe si Agnes na makalapit kay Raymond. Bitawan niyo ako. Maawa kayo. Panlalaban nga ni Agnes. Kumalma ka muna, Agnes. Alam ni Raymond ang kanyang ginagawa. Kalmadong paliwanag naman ni Roscoe. Anak, nanginginig na tawag nga ni Mrs. Rhea sa kanyang anak na si Raymond. Bakit mo yun ginawa? At bakit ang anak ko pa? Halatang nagtitimpi si Raymond base sa kanyang boses at nakakuyom ang kanyang mga palad. Anong kasalanan ng anak ko para gawin mo sa kanya ang ginawa mo sa akin noon? Sigaw nga ni Raymond. Anak, please, magpapaliwanag ako. Napapikit nga si Mrs. Rhea nang sinuntok ni Raymond ang pinakamalapit na lamesa. Bakit? Bakit mo nagawa yun sa apo mo? Sigaw nga ni Raymond. Dahil sinuway niya ako. Nahihirapang saad na nga ni Mrs. Rhea. Umamin din sa wakas. Ano? Anong ibig sabihin nito? Pagsasali na nga ni Agnes sa usapan. Humagulgol si Mrs. Rhea at napaluhod sa sahig. Inutusan ko siyang huwag tanggapin si Agnes. Na magalit siya at huwag niyang mahalin bilang nanay ito. Pero hindi niya ako sinunod. Kaya tila hindi kaya sabihin ni Mrs. Rhea ang kanyang ninanais. Kaya mo siya pinagpapapalo at tinurukan ang pampatulog at ipinasok sa butas katulad ng ginawa mo sa akin nung sinuway kita nung bata ko? Galit na sigaw ni Raymond. Patawarin mo ko, anak. Umiiyak na nga na saad ni Mrs. Rhea. Hindi kayang iproseso ni Agnes ang mga nangyayari at napahagulgol na nga lamang siya at hindi makapagsalita. Gusto niyang saktan at pagsabihan si Mrs. Rhea pero hindi niya kayang magawa. Roscoe, arrest this woman. Tila naging yelo ang boses ni Raymond. No, anak! Shut up! Huwag mo kong tawaging anak. Napakawalang kwenta mong ina. Paano mo nagagawa sa akin to? Sa anak ko? Ni hindi mo man lang ba naisip na mismong dugo mo ang sinasaktan mo? Gustong gusto kitang patayin ngayon dahil sa ginawa mo, alam mo ba? Akmang lalapit na nga sana si Raymond kay Mrs. Rhea nang pinigilan ito ni Rain at ni Agnes. Tama na pre. May asawa at anak kang naghihintay sa'yo.
Huwag mong hayaan na madumihan ng mga kamay mo sa walang kwenta. Paalala nga ng kaibigan nitong si Rain sa kaibigan. That's right. Saad ni Roscoe at pinusasa na nga lamang si Mrs. Rhea. Hayaan mong ang batas mismo ang magparusa sa mga taong nagkasala. Walang nagawa si Mrs. Rhea nang hinila na nga siya papalabas ni Roscoe at tanging naiwan ay humahagulgol na si Agnes na umaalingaw-ngaw sa loob ng mansyon. Oo, sinaktan nga ni Mrs. Rhea ang kanyang apo na dating ginagawa nga nito sa kanyang anak na si Raymond. Kaya naman pala, habang lumalaki si Raymond ay nang dahil nga sa nangyaring yon, ipinangako nila Raymond at Agnes na magiging mas mabuting magulang nga sila sa kanilang anak at sa mga magiging anak pa nila. Oo, nagpatuloy na nga nang matiwasay at masayang love story ni na Agnes at Raymond. Wala na ngang naging hadlang pa. Ngayon nga, paggabi na nga nang nasa park nga sila. Doon nga muna sila tumambay kasama nga ang kanilang anak na busy pa rin sa pakikipaglaro sa mga bata na kauuwi lang galing eskwelahan. Napaka-romantic nga ng gabing yon dahil napakaganda ng mga ilaw sa park. Hindi naman maintindihan ni Agnes kung bakit dinala sila ni Raymond doon. Nakakapagtaka dahil sobrang busy na tao nito at wala siyang time madalas na kahit huminga man lang. Pero unti-unti naman nakikita nga ni Agnes ang pagbabago ni Raymond at mas nagiging mabuti na nga siyang ama sa kanilang anak. Tingnan mo, tuwang-tuwa talagang anak mo, sabi nga ni Agnes. Sagot naman ni Raymond, anak natin. Sabay nakita nga nilang kumaway si Andrew. Kumaway din sila pabalik at napatawa na nga lamang dahil napakabibo talaga nitong si Andrew. Halos lahat ng nasa park kinakaibigan. Natawa pa nga sila nang makita na tila may pinopormahan nga itong isang magandang batang babae habang naglalaro sa park. Naglaro pa nga sila ng siso. Alam mo mana talaga sa'yo si Andrew. Napakabulero. Tignan mo nga naman oh. Tung sumama kagad sa kanya yung babaeng bata. Nakipaglaro ka agad. Bakit? Kaya ka ba nabighani sa akin? Banat pa nga ni Raymond kay Agnes. Ha? Hindi ah. Inakit mo nga ata ako eh. Teka, aminin mo nga. Ginayuma mo siguro ako no. Pagbibiro pa nga ni Agnes sa kanya. Grabe, nung unang nakilala kita, sobrang sungit mo kaya. Hay nako, hindi ko akalain na ikaw pala yung magiging love of my life. Saad pa nga nito, napatawa nga ng bahagya si Raymond at tila kinilig pa nga na parang teenager. Okay, ulit nga ulit yung sinabi mo? Ako? Love of your life? Ha? Wala akong sinabi ah. Pag-iirap nga na sabi ni Agnes. Huwag ka nang magkahila. Narinig ko yun. Pinapaulit ko lang kasi ang sarap sa ears. Pagbibiro pa nga ni Raymond kaya tumawa nga sila. Hinawakan nga ni Raymond ang kamay ng babae. Huy, PDA tayo dito oh. Ang daming mga bata. Saway pa nga sa kanya ni Agnes. Okay lang yun. May gusto lang kasi akong ibigay sa'yo. Importante. Saad nga ni Raymond. Ano naman yun? Nagtatakang tanong ni Agnes. Nagtataka nga si Agnes dahil biglang nilaro-laro nga ng lalaki ang kanyang mga daliri. Anong ginagawa mo? Sabay naramdaman na nga lamang ni Agnes na may isinusuot na nga ito sa palasinsingan nga ng babae. Nagulat nga si Agnes nang makita yon. Isang gold ring na may kumikinang na diamante. Huy, anong ginagawa mo? Tsaka may singsing na ako, remember? Saad nga nito at tinaas pa nga ang isa niyang daliri. Pwede nagpro-propose sa'yo. Pakasal na tayo. Pero this time, for real na. Hindi na yung nagpapanggap tayo. Ang gusto ko yung totoong-totoo na at yung masasaksihan na ng mga mahal natin sa buhay ang kasal natin. Nagsusumamo ngang pakiusap ng lalaki. Talaga? Ready ka na ba? Tanong nga ng babae. Di kung ready ka na, di sige. Pautal naman ang sagot ng lalaki. Sige? As in magpapakasal ka ulit sa akin? Tanong nga ni Raymond. Oo. Tsaka medyo matagal na rin naman yung relationship natin ah. Tsaka wala nang kontrabida, diba? Pwede na tayo. Tsaka, ang tagal kaya kitang pinagdasal. Sabi ko, dumating na sana yung Prince Charming ko dati. Tapos biglang may batang yumakap sa akin. At si Andrew yun. Hindi ko naman inakala na yung papa pala niya mabibighani sa kagandahan ko.
Napatawa na nga lamang si Raymond sa sinabi nito at niyakap nga siya ng mahigpit. At yun nga ang naging proposal sa kanya ni Raymond. Makalipas nga ng 4 na buwan na preparation, ikinasal na nga rin sila sa wakas. Naging enggrande ang kanilang kasal. Hindi naman papayag si Raymond na simple lang ang kasal kahit na yun lang naman talaga ang ni-request ng babae. Gusto sana nito ay simple lang pero sabi nga ni Raymond na para sa isang espesyal na kagaya niya, enggrande ang gusto niyang kasal para dito. Pinagbigyan na nga lamang ito ng babae dahil ang mahalaga naman talaga kay Agnes na ikakasal nga siya sa pinakamamahal niyang tao. Na binigay nga sa kanya nang nagdasal nga siya para bigyan ng isang Prince Charming na talaga namang mag-aalaga at magmamahal sa kanya ng wagas. Sa kabilang banda, mabilis na lumipas nga ang panahon. Congrats! Masayang bati ni Andrea, ang nanay ni Agnes nang naibalita nilang buntis si Agnes. Nasa Pilipinas sila ngayon dahil pinaplano nila na sa Pilipinas na lamang manirahan. Maraming salamat, Ma. Naiiyak nga na saad ni Agnes at niyakap ang ina. May pamangkin na ako kahit elementary pa lang ako, ang astig. Natawa silang lahat dahil sa biro ni Mark, ang kapatid ni Agnes na isang cancer survivor. Tama, kaya dapat wag ka nang maging pasaway dahil tito ka na. Pagbibiro nga ni Agnes. Mabait naman ako ate ngumuso nga si Mark. Oo, pagtulog nga lang. Ngumisi si Agnes. And just like my dog po pala, si Whitey din mabait lang pagtulog. Nakangusong sabat naman ni Andrew na mas lalong ikinasama ng timpla ng mukha ni Mark. Mahal na mahal kita, Agnes. Napangiti si Agnes nang sinabi ni Raymond ang mga katagang yon habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Mahal na mahal din kita, Raymond. Tumingkayad niya si Agnes at saglit na hinalikan ng asawa. Ay bastos ate wala kang respeto sa mga single. Pagrereklamo nga ni Mark na ikinatawa nga ng lahat. Masayang masaya si Agnes sa kanyang nakikita ngayon. Maayos na ang kanilang buhay. Nakuha nila ang hustisya at naipakulong nga ng matiwasay si Mrs. Rhea. Oo, galit na galit siya kay Mrs. Rhea pero hindi niya isinarado ang kanyang puso. Hindi niya masasabing pinatawad na niya ang Gina ngunit mas pinili niyang wag na lamang balikan ang nakaraan at bumuo na nga lamang ng masayang pamilya kasama nga sina Raymond at Andrew. Basta, lagi mong tatandaan baby na okay lang kahit hindi mo makuha lahat ng gusto mo. Wag na wag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa para lang makuha ang gusto mo dahil ang gusto ay pinaghihirapan, okay? Ngumiti nga ng matamis si Agnes habang pinangangaralan nga si Andrew. Opo, Mama. Excited tuloy po ako sa first day of school ko dito sa Pilipinas. Natatawang pahayag ni Andrew. Ako rin excited na maging tagahatid sundo mo. Pakikisali naman ni Raymond habang may hawak na sandok. Sa huli ay nauwi nga sa tawanan ng lahat at nagsimulang kumain ng matiwasay ang pamilya. Minsan talaga makikilala natin yung isang taong tinadhana para sa atin sa di inaasahang pagkakataon. Pero kung hindi pa siya dumarating, maniwala lang tayo na mayroong isang tao na magmamahal at mag-aalaga sa atin ng buong puso. At yung kayang maging better ng kusa para sa atin. Hindi yung pinipilit, hindi yung hinahabol, kundi ginagawa niya yon dahil mahal niya tayo ng totoo. Gaya nga ng ginawa ni Raymond para kina Agnes at sa kanyang anak. Nagkaroon nga siya ng masalimuot na nakaraan, nagkaroon ng anger issues, pero kinontrol niya yon at binago para sa mga mahal niya. At ngayon ay masayang masaya na nga sila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Raymond at Agnes. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Michelle Cartano, Merlin Baroza, Presbyteros Rose, Rex Roy, Lydia Bacus, Anita Hernando, Not Green Fox, Imelda Cantonao, Maria Lirazan, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Neva Fajardo, Lydia Sanchez, Sonia Arcala, Nesbeth Hanaban,
Anita, Arthur Divina, Rex Roy, Juvelin Romero, RDC, Norma Abellera, Romana Gorospe, Loida Pablico, Carmelita Mendoza, Susan Upaga, Teresa Bulie, Reynaldo Reyes, Tessie Olarte, Fe Navares, Carmelita Pablo, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.